Malaki raw sana ang posibilidad na nakaligtas yung ilang sa mga naging biktima doon sa naganap na pag-atake sa Resorts World. Ayan ay kung natuntun nila yung fire exit na hindi kalayuan sa kanilang pinagtaguan. Samantala patuloy na inaalam ng pulisya kung paano napasakamay ng gunman yung mga baril na ginamit niya. Nakatutok si Steve Dailisan. Nagsumiti na ng affidavit ang may-ari ng caliber 38 na baril na kabilang sa binitbit ng sospek na si Jesse Carlos nang pumasok sa Resorts World Manila. Iniregalo lang daw sa kanya ng misis ang baril at agad ding ibinenta noong taong 1998 sa gun store na pinagbilhan nito. Kung titigan nyo, way back 1998, hindi pa siguro gano'n ka-stricto yung, or hindi pa gano'n ka-organized. Pero that will form part of our investigation. Pero dahil hindi na isali ng dokumento at lisensya ng baril, naiwan itong nakapangalan sa dating may-ari. Ang nakita namang M16 na bitbit ni Carlos, hindi raw malinaw ang serial number kaya di pa matukoy kung lisensyado o hindi. Pero ito raw ang ginamit ng suspect sa pagbaril sa sarili batay sa pag-analisa ng SOCO. Based sa SOCO, sa ngala-ngala, pumasok at nag-exit sa ulo. So, nakita namin may blood splatter sa end of the bed. Dalawang gwardya ang nakaengkwentro umano ng gunman. Ang isa self-inflicted daw ang tama ng bala, habang ang isa naman na nagpapagaling pa sa ospital, tinamaan daw ng sospek. Siya yung nahagip ng CCTV malapit sa exit. Sa command conference ng Special Investigating Task Group, inilatag muli ang ginawang ocular inspection ng mga otoridad. Lumalabas na malaki sana ang tsansang makaligtas ng 15 katao na naunang nagtago sa pantry ng VIP room kung natuntun lang nila ang fire exit na wala pang 1 metro ang layo mula sa pinagtaguan nila. Nang kumapalang usok, bumalik naman daw mga tao sa VIP room na sinunog na ng sospek. Ang iba naman nagsiksikan sa high roller room at CR kaya natrap sa kapal ng usok. Pero may isang lalaking guest daw ang gumapang mula VIP room palabas sa casino area na siyang nakaligtas. Tumagi siyang magbigay ng pagkakakilanlan pero hinubad niya raw ang damit para di maabot ng apoy hanggang matunton ng mga rescuer. There's another door doon na pagbukas mo, nandun na yung fire exit. So it's just a matter of 1 meter. Kung binuksan lang nila yun, ba't hindi sila pumunta doon? Baka natakot, sobrang takot nila lumabas. Itinuturing ng case close ng SPD ang trahedya sa Resorts World Manila. Nasa proseso na raw sila ngayon ng pagtukoy ng pananagutan kung meron man sa bahagi ng Resorts World Manila sa aspeto ng seguridad at kung nasunod ba ang mga itinatakda ng Fire Safety Code. Sinikap kunin ng GMA News ang panig ng Resorts World Manila pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga isinumiting mga tanong. Bukas nakatakda naman ang pagdinig ng House Committee on Public Order and Committee on Gaming and Amusement kaugnay sa insidente. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.